Matthew 5 verse 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Revelation 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Matthew 11 verse 28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. John 16 verse 22. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13-17. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ang pagpanaw ng mahal sa buhay ay nagdudulot ng matinding kalungkutan sa atin. Ito ang sandaling ni sa hinagap ay ayaw mo nang maranasan pa. Maaaring natanong mo din ang Diyos kung bakit, kailan mawawala ang sakit, at masasabi mo sa sariling,
Hindi ko ito malilimutan. Kaya paano ako makapagpapatuloy sa buhay? Ngunit walang sinuman ang nakaliligtas sa kamatayan. Kung susubukan mong ikaila ang katotohanan, lalo lang nagiging mas matindi ang pangungulila at mas mahirap sa kalooban sa paglipas ng panahon. Ang Panginoon ay laging nandyan sa mga dumaranas ng kabiguan at kapighatian. Dapat natin matutunan na tanging siya lang ang susi patungo sa kasiyahan, kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, ang puso ko po ay puno ng kalungkutan sa pagpanaw ng aking mahal sa buhay. Tulungan po ninyo ako na tanggapin ang pangyayaring ito ng maluwag sa damdamin, na maunawaan na ang lahat ng ito ay bahagi ng buhay. Sa aking pagdadalamhati kasama ang aking pamilya, matagpuan po sana namin ang kalakasan at kapanatagan mula sa mga masasayang alaala na iniwan niya sa amin at sa mga taong tumutulong at dumaramay sa amin. O Diyos, ako po ay nananalig sa iyong pangakong magandang bukas at walang hanggang pagmamahal. Gabayan po ninyo kami tungo sa paghilom ng aming mga puso na muling maramdaman namin ang ganda at saya ng buhay habang inaalala ang mga mahal na kapamilyang namayapa na. Ang lahat ng ito ay isinasamo ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.